Hallelujah. I've climbed the mountain and I've walked a valley long, and there's a hand guiding me where to go. So I will not question when the storm clouds come my way, for I have placed my trust in you alone. And still I will trust you, still I will follow, still I will listen to your every calling. Though the storm rages on and I can't find my way, but still I will trust you, Lord. And when in my dark hours you restore my weary soul, and you led me to that resting place and make me whole, thank you, Lord. So I will not question those stormy billows roll. So I have held my faith, my hope is secure in you alone. So still I will trust you, still I will follow, still I will listen to your every calling. Though the storm rages on and I can't find my way, but still I will trust you, Lord. Oh, nagtitiwala ako sa iyo, Jesus. Kalooban mo ang susundin, ang utos mo ay gagawin. Bagyo may dumating, o ito'y kakayanin, pagkatiwala ko sa'yo, Jesus. Hallelujah. Pagingin natin ang ating Panginoon sa mga ito tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Simula ng aking tinanggap ang pagkatawag na ating Panginoon, hallelujah, lahat ay hindi ko alam. It's not my plan, but mga kapatid, ang pinaka
pagtuturo ng ating Panginoon is to trust Him, to trust His Word, at ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng daan, papakita niya sa atin kung saan niya tayo dadalhin at hindi niya tayo bibiguin. Praise God. Please open your Bible with me in 1 Samuel chapter 12, verse 16. 1 Samuel chapter 12, verse 16. Praise God. Hallelujah. And lahat na nakasupo, magsabi, praise the Lord. Let us read, mga kapatid. Yeah. Now therefore, stand and see this great thing which the Lord will do before your eyes. Psalms 131, complete the chapter, and we're going to read it, mga kapatid, in a different version. Sabi dito, Psalm 6 of David, Adonai, my heart is not proud, nor my eyes lofty, nor do I go after things too great or too difficult for me. Kung ako nung nakita ko itong version na ito, dahil sabi ko parang may ganito pala na version na Lord, yung hindi naman ganun ka bigat yung mga hinihingi ko sa'yo. Ganun yung mga panalangin, mga kapatid. And yun, mga kapatid, nakita ko tong kay David, mga kapatid. Siguro this is trying time din sa kanyang buhay. And sabi niya dito, but I have come and quieted my soul like a weaned child with his mother. Like a weaned child is my soul within me. And then next verse, O Israel, put your hope in Adonai from this time forth and forever. Amen. Hilig ko ang ating Pastor tayo kung sa Panginoon. Praise the Lord. Dakilang Diyos, salamat muli Panginoon sa oras na ito. At tinipon mo ang iyong mga anak upang makinig at mag-aral ng iyong mga salita. Maraming beses na kami yung pinalakas, pinatibay, pinagaling, kinausap. Muli mong gamitin ang iyong makapangyarihang salita upang palakasin ang iyong mga anak sa oras na ito. Batid mo ang kalagayan ng bawat isa't pangangailangan. At salamat Panginoon, hindi mo lang nababati. Meron kang solusyon sa lahat ng aming sitwasyon. Kaya muli Panginoon, mangusap ka, magpala ka sa umagang ito na matapos ang aming pakikinig, namin tatanggapin ang biyaya at pagpapala mo. Ikaw Panginoon ang magpagaling sa iyong mga anak sa kanilang spiritual, emotional, o maging sa kanilang physical. Purihin ka Panginoon, gamitin mo ang aming mga ngaral sa umagang ito. Let your anointing be upon Pastor Jeff, use him mightily, powerfully, according to your will and purpose. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige, palakpakan pa natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. We are blessed to be a part of this church. Shall we say amen? Amen. Hallelujah. Napakaganda ng mga pagtuturo ng Panginoon at nakikita natin mga kapatid kapag pag-aaralan natin ang mga pagtuturo ng ating Panginoon, ang daming kino-confirm ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Praise God. So, nais kong magbahagi mga kapatid the message that says, be still, my soul. Amen. Kinakausap niyo ba yung kaluluwa niyo mga kapatid? Kasi hindi itong nakikipag-usap sa kanyang sarili. Amen. Praise God. And from time to time, at lalo ngayon, mga kapatid, I do believe kakailanganin nyo kausapin ang sarili nyo. Kapag hindi nyo pa napagdaanan, darating yan, mga kapatid, kakailanganin nyo kausapin ang sarili nyo. Dahil alam ko, mga kapatid, ngayon pa lang maraming hindi nagsasabi ng kanyang tunay na kalagayan. Kaya syempre, hindi namin masasabi at hindi namin nalalaman kung ano ang inyong pinagdaraanan. So there will be many times that you will need to talk to yourself and say, be still, my soul. Hallelujah. Hindi sa lahat ng panahon may gawain, hindi sa lahat ng panahon may oras tayong sabihin yung ating mga pinagdaraanan, ikwento yung ating mga pinagdaraanan sa buhay, pero kailangan natin kausapin yung ating sarili. Be still, my soul. Praise God. Hallelujah. So sa buhay, mga kapatid natin, sa mundong ito, mga kapatid, alam natin, we are not excused sa mga challenges na ito. And while others in this world ay nagsusurrender na lang mga kapatid sa faith, hindi yung pananampalataya, pero yung faith, kung sa Ilocano yung sinasabi natin, kung hindi ako nagkakamali, gasat. Diba mga kapatid, marami sa atin, nyangay garot, nung nagkatigasat ko. So kung negative yung kinalalagyan mo, sasabihin mo yun na yung gasat mo. Pero hindi tayo naniniwala doon mga kapatid. Lalo't lalo sa atin na tinawag ng ating Panginoon.
May paghihirap, may mga panahon na nag-fail tayo, ginagawa natin yung best natin, pero parang walang magandang nangyayari sa buhay natin. But refuse to say, iyon yung gasat mo. Amen? Hallelujah sa mga tatay. Refuse to say na isot igasat mo. Dahil tayo ay tinawag na ng ating Panginoon at tayo ay pinalaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi man maganda yung ating kinalalagyan ngayon, but we are called in this field upang tayo ay lumaban. Kapag sinabi kasi natin gasat, wala na tayong magagawa. Yun na yun, mga kapatid. Pero mga kapatid, kung hindi doon, mga kapatid, ay binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na lumaban upang mabago yung takbo ng ating mga buhay. Praise God. And I do believe, simula na nakakilala tayo sa ating Panginoon, we're never the same. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Alam ko, meron pa rin paghihirap. Meron pa rin mga pagsubok, but we are never the same since we met the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, we need to fight. We need to fight for our family, for our calling, at sa ating katotohanan. Yung sinasabi kanina, we need to fight for the truth na nagmumula sa ating Panginoon. Yes, marami tayong facts sa ating buhay. But we need to fight and search for the truth na yun yung ating ipaglalaban. Minsan, ang katotohanan ay hindi mo nakikita. Minsan, yung katotohanan ay hindi yun yung nararanasan mo ngayon. Diba? Feeling mo hindi ka blessed. Pero ang katotohanan mo, blessed ka. Feeling mo ang katotohanan mo, walang-wala ka. Pero ang katotohanan mo na ikaw ay nasa ating Panginoon, mga kapatid, you have everything. You are complete, mga kapatid. That's your truth. Hallelujah. Kaya may mga panahon yung katotohanan natin, it seems so far away. It's going to be the next day, mga kapatid, yung ngayon, hindi natin makita na yun yung ating katotohanan. But that doesn't change the fact that that is the truth. Yun yung totoo, mga kapatid. Mayroon ka mang nararamdamang karamdaman, mayroon ka mang nararamdaman na kahinaan ngayon, but it's still the truth, mga kapatid, na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay mabuti sa ating mga buhay. Hallelujah! Tunay, tayo ay tinawag ng Panginoon. Tinawag upang lumaban, mga kapatid. Pero hindi lahat ng labanan, mga kapatid, ay napagtatagumpay natin or hindi lahat ng labanan ay designed, mga kapatid, na tayo ay sumisigaw. Sa kadalasan, mga kapatid, na labanan, mga kapatid, literal na labanan, lalo na papanood natin, mga kapatid, alam natin, meron yung pagsigaw. Meron yung attack, meron silang isinisigaw, mga kapatid, tumatakbo sila upang lulusok. Pero may mga iba, mga kapatid, na labanan na hindi ganoon ang nangyayari sa ating mga buhay. Hallelujah! Some, mga kapatid, are won by just being still. Amen? Amen. Hallelujah. Dahil minsan, kung wala na tayong lakas, paano pa tayo lalaban, mga kapatid? Pero kahit sa pananatili mo, pwede kang magtagumpay. Amen. Hindi sa lahat ng panahon, ikaw ay susuntok. Hindi sa lahat ng panahon, ikaw ay lalaban, mga tatay, dahil alam ko, pride ng mga lalaki yan, ikaw yung lumalaban pa rin sa iyong pamilya. But there were times, mga kapatid, hallelujah, madadala mo ang iyong pamilya sa kagustuhan ng ating Panginoon by just being still. May walang trabaho, hindi masyadong malaki ang sweldo mo, hindi mo alam kung paano mo dalhin ang iyong pamilya sa isang magandang pangarap mo sa buhay, mas magandang pangarap ng Panginoon para sa iyong pamilya. Hallelujah! Kaya kahit na anong sitwasyon ng ating mundo, kung marunong kang manatili sa ating Panginoon, hallelujah! Kahit na parang imposible, mga kapatid, hallelujah, ay naroon, makikita mo ang tagumpay sa iyong buhay. Hallelujah. Sabi nga ni Brother Joffrey kahapon, after na aming practice, sabi niya, kayo nagtataka sila kung bakit siya nakaka-boundary, hindi siya namamasahe ng Saturday at Sunday. Ang sinasagot daw niya, hindi ko alam. Sabi ko sa kanya, alam mo, Brother Joffrey, Panginoon yan. Alam mo kung ano yung iba sa'yo. Alam mo na hindi ka kagaya sa iba. Hallelujah. Kaya may mga panahon siguro, mga kapatid, na dahil naniliit tayo sa aking sarili. Pero ito yung panahon, ipagmalaki natin kung sino tayo, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Dahil alam mo, at kailangan lahat sa atin, alamin mo kung ano yung sikreto ng tagumpay ng isang mananampalataya. Walang iba kundi ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Nauga ang ating mundo, mga kapatid. Nauga ang ating pananampalataya, gayon din. Hallelujah! Na marami tayong napapakinggan ng mga sunod-sunod na mga kaganapan sa mundo.
Hallelujah, na kahit hindi mo hanapin, masusumpungan ka. Kahit hindi ka mag-scroll, sa news, makikita mo na lang, meron kang marinig at mabasang balita. Meron tayong mga wars, mga kapatid. Merong corruption in the midst of crisis. Meron tayong unreliable, mga kapatid, na gobyerno. Meron tayong unknown, mga kapatid, na future. Merong tagtuyot, mga kapatid, na hindi natin inaasahang mararanasan natin, mga kapatid. Hallelujah, maging sa ating kalagayan. Hallelujah, dito sa taas, mga kapatid. Parang halos siguro sa mga nauna ay hindi nila inimagine na ang bagyo ay mawawalan ng tubig. Diba, mga kapatid? Pero yan, mga kapatid, ang sumpa sa ating mundo. Merong heat waves, mga kapatid, na merong namamatay dahil lamang sa init. Hallelujah, may mga storms, may mga typhoons, may mga sunod-sunod na pagyanig, mga kapatid. At kamakailan lang naranasan ninyo dahil hindi ko naramdaman, maghin ulit talaga ako. Hallelujah. So, nandoon sunod-sunod, mga kapatid. Kakailan lang sa Davao, tapos dito na naman. Tapos kagabi ata meron sa La Union. Hallelujah. Hindi natin alam, mga kapatid, kung anong ating gagawin. And ang human reaction, mga kapatid, is to panic. Which often leads, mga kapatid, na mas malala na disaster sa buhay ng isang tao. At sa ating buhay bilang isang Kristiyano, gayon din. Marami sa atin nagpapanik when we are being shaken. Dahil ang ating buhay bilang isang Kristiyano ay hindi lamang sa material, pero maging sa ating spiritual. At ang nangyayari sa ating physical, naapektuhan ang ating spiritual. Amen. Nangyayari sa ating trabaho, naapektuhan ang ating spiritual. Nangyayari sa ating pamilya, naapektuhan ang ating spiritual. Hallelujah. When faith is being shaken, mga kapatid, relationships are also being shaken. Yung integridad natin, mga kapatid, nasi-shake na rin. Hallelujah. Yung kalusugan natin, nayayanig, mga kapatid. Hallelujah. Yung finances, marami ang nayayanig, mga kapatid. But how would you respond? Alam ko, marami ang nagpapanik. Marami, mga kapatid, ang hindi alam ang gagawin, mga kapatid. At maging sa Biblia, marami ang nagpanik. Kita natin si Saul, mga kapatid. May panahon, mga kapatid, na niluso ang Israel ng mga kalaban. Wala pa si Samuel. At dahil kailangan nila ng tulong mula sa Diyos. And the only person who should be able to sacrifice at that time is Samuel. But Samuel has not yet arrived. So si Saul, nagpanik siya. Siya ang nag-alay. Pero mali ang kanyang ginawa. Because of this impatience, mga kapatid, nagalit ang ating Panginoon. Dahil, mga kapatid, nagpapanik siya. Dahil nga naman, merong lulusok na kalaban. Pero mga kapatid, in the midst of our circumstance, don't panic. What is right is always right. Yun pa rin yung gagawin natin. Yun pa rin yung susundin natin, mga kapatid. Huwag natin pakikialaman pa rin ang para sa ating Panginoon. Even if nagigipit na tayo, mga kapatid. Do not panic, mga kapatid. Kahit na marami ng due date, nandiyan na ang kalaban, mga kapatid. You have to still, hallelujah, dumaan sa proseso. Sa mga nagmamadali, mga kapatid, kailangan magpaalam pa rin kahit na nagmamadali na tayo. Amen. Sa lahat ng aspeto sa ating buhay, bago tayo gumawa ng paraan, kung sinabi ng Panginoon, kung sinabi ng Iglesia ng ating Panginoon, dumaan ka dito, bago ka gumawa, magtanong ka bago ka gumawa, para hindi natin masayang ang ating oras. Gaano man ka tayo dinidiktik ng mundo na tayo ay magmadali. Pero mga kapatid, hallelujah, kung ano yung tama, yun pa rin yung ating sundin. Kahit na mali tayo, mga kapatid, basta magawa natin yung utos ng ating Panginoon, yun yung tamang gawin. Hallelujah. We also see Uzzah, mga kapatid, walang masama sa kanyang ginawa, mga kapatid, sa kanyang isipan. When the ark, mga kapatid, of the covenant ay nasa dinala, mga kapatid, ng mga hayop, nasa kanilang likuran, hinihila, natutumba. We know that is a holy thing, mga kapatid, na doon nananahan ang presensya ng ating Panginoon. Pero dahil nakita ni Uzzah, mga kapatid, natutumba yung kariton, nahuhulog yung ark, hinawakan niya upang kanyang tulungan, namatay. Hindi natin pwedeng tulungan ng ating Panginoon. Hindi natin kailangang tulungan ng ating Panginoon. What's holy is to remain holy. Kahit nagaano tayo nagpapanig, mga kapatid, the holy things has to be holy before the Lord.
Hallelujah! Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, let's not panic. Dahil kung nagpapanik tayo mga kapatid, nandoon na distort yung ating nalalaman. Pag-uusapan natin mamaya. At alam natin, Sarah, a very famous example, very impatient, na kung dapat ang pinaka-conservative, di ba, yung babae? Pero, nawala niya mga kapatid yung kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon because of being impatient. Siguro dapat sana si Abraham yung unang nag-initiate. Pero yung babae pa talaga. Di ba mga kapatid? Parang hindi babae pa na hindi natin maunawaan bakit yung babae pa yung nag-asawa ay nag-initiate, nag-offer ng kanyang handmaid sa kanyang asawang lalaki. Di ba? It's unthinkable. Because that's what happens when you panic. Yung hindi mo lubos akalain na gagawin mo, nagagawa mo. Amen? Yung hindi mo lubos akalain na mangutang ka sa ganito, nagagawa mo. Dahil nagpapanik tayo, di ba? Kahit na malaki yung interest, dahil nagpapanik tayo, nagagawa natin. Hallelujah! Kaya, kung nagpapanik tayo, hindi tama yung ginagawa natin, mga kapatid. Kaya kailangan, mga kapatid, we need to be still sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Moses even, dahil sa inis niya sa mga tao, na puros reklamo, puros mga hindi sumusunod, mga kapatid, dahil sa kanyang galit, imbis nakakausapin lang niya yung bato, pinalo niya ang bato. Na hindi yun ang utos ng ating Panginoon. Means being shaken, mga kapatid, be still. Be still para alam mo kung ano yung ginagawa mo. Marami sa atin, alam ko lahat tayo, merong naranasan dahil sa ating pagpapanik, meron tayong hindi nagagawang tama. Meron tayong nalalampasan, meron tayong nagsasacrifice na hindi na dapat natin isinasacrifice. Hallelujah! Hiya mga kapatid, tamang-tamang mga sitwasyon ng mundo ngayon. Let's not panic. Let's not panic mga kapatid. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon. That's just a reminder ng ating Panginoon. Gaano man tayo ugain sa ating pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Let's be still. Be still. Kalmahin mo yung sarili mo mga kapatid. Hallelujah. Dahil mahirap tumagal sa mundong ito na hindi ka kalmado. High blood ka. Hallelujah. Kaya we need to be calm. We need to be still mga kapatid. Ano man mangyaring pagsubok sa ating buhay. Makikita natin, sinabi ko kanina, hindi lahat ng mga battles ay lahat kaagad lumulusog ka. Hindi palakasan lagi ang mga labanan ng ating buhay. Hallelujah. Makikita natin even in Joshua. In Joshua chapter 6 verse 2 to 17, naroon Joshua and his men. This was the battle around Jericho. Alam natin mga kapatid, sila'y sumigaw. But that was not every day na sila'y sumisigaw. In Joshua chapter 6 verse 10, sabi niya doon, Now Joshua had commanded the people saying, You shall not shout, or make any noise with your voice, nor shall a word proceed out of your mouth, until the day I say to you, Shout, then you shall shout. Kaya may mga panahon, mga kapatid, yung mga battles natin, it requires unconventional. Yung mga utos ng ating Panginoon ay hindi yun yung talagang naiisip natin na paraan upang matalo natin, mga kapatid, ang ating kalaban. Hindi ko sinasabing tumigil tayo magpuri sa ating Panginoon. But what I'm saying, mga kapatid, there were times, mga kapatid, the battle requires unconventional means. Kaya ang sumisigaw lang at this time, mga kapatid, yung mga trumpet. But the rest, mga kapatid, kaya nga, yung mga nandun sa Jericho ay wala silang pakialam kasi sabi niya, pabayaan nyo, naglalakad lang naman sila. Kasi ilang araw yun na sila yung umikot. They are praying, meron sila siguro, nagpa-prayer walk sila. Hindi yung mga kalaban, pabayaan nyo, wala naman silang ginagawa. Wala naman silang dalang sandata, tahimik nga sila na para silang baliw. Pabayaan sila. Pero mga kapatid, nung nandun na yung command ng Panginoon kay Joshua na sumigaw, doon sila sumigaw. In Joshua, in the city of Ai, mga kapatid, alam din natin mga kapatid, may panahon din mga kapatid na para after so many trials ng Israel upang sakupin ang city of Ai, yung final battle nila mga kapatid,
ay Joshua and Israel pretended na sila ay natatalo. Nagkunwari sila na sila ay matatalo. Nagpadala siya a fraction of his army, ibig sabihin hindi lahat. Tapos, sumugod sila, and then, they retreat. At dahil nagre-retreat sila, lahat ng nandoon sa loob ay lumabas. At hinabol nila sila Joshua. Hindi nila alam, merong nakabang doon sa magkabilaan. Kaya hindi sa lahat ng panahon, sugod ka kaagad. Hindi sa lahat ng panahon, kunin mo kaagad opportunity, trabaho. Hindi sa lahat ng panahon, ito kaagad yung gagawin mo. May mga panahon kailangan mo magpaalam muna. Dahil mga kapatid, maraming sacrifices. Dahil maging mga kapatid, the first two na battle ni Joshua at the city of Ai, alam natin marami ang casualty. Hindi sila nagwagi. Oo, kasalanan ni Achan. Pero mga kapatid, hindi nagtanong si Joshua at that time. Nung finally, sabi ni Joshua, "Look, bakit kami natatalo?" Diba? Doon nangusap ang Panginoon. Ito yung gawin nyo. At yun, nag-devise din si Joshua ng battle plan. Kaya mga kapatid, upang wala tayong masasayang na panahon sa ating mga buhay, huwag tayong magmadali, mga kapatid. May mga panahon, kailangan dinadaan ka ng proseso ng Panginoon sa proseso ng battle na yan. Kaya hindi sasagutin ng Panginoon kaagad na, "Uy, mananalo ka kaagad." Dahil may tinuturo ang Panginoon sa proseso na pinagdaraanan mo na yan. Hindi yan kaagad sasagutin ng Panginoon. Ang gusto natin, maalis kaagad. Lahat tayo. Hallelujah. Yung agad yung gusto natin, matapos kaagad yung problema na ito. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi yung matapos mo yung laban, yung gawawa ka ng tama. Dahil ang Panginoon yung gagawa, mga kapatid, ng paraan upang ikaw ay magtagumpay. Hallelujah. Because in stillness, there is wisdom. In stillness, there is wisdom. Hindi lahat ng maingay, sila yung magagaling. Hindi sa lahat, mga kapatid, na maraming sinasabi, mga kapatid, sila talaga yung merong masasabi. Kaya alam natin, mga kapatid, hindi yung maingay na dagat ang malalim. Pero yung tahimik na tubig ay mag-ingat ka. Kaya mag-ingat yun doon sa tahimik. Hallelujah. Baka malalim. Anong lalim yun? Malalim tulog. Hallelujah. Praise God. In the stillness, mga kapatid, there are whispers in the stillness. When we are still, nangungusap ang ating Panginoon. Alam natin yan, mga kapatid, in the book of 1 Kings chapter 19, verse 11 to 13, sa buhay ni Elijah, ilang beses natin napakinggan, mga kapatid, sa buwang ito, that the Lord was not in the fire. The Lord is not in the thunder. The Lord is not in the storm, mga kapatid, but in a still, small voice ng ating Panginoon. Pero kung hindi ka still, hindi mo maririnig ang whisper. Because it's a whisper of the Lord. But always, there is a word of the Lord. Hindi mawawalan, mga kapatid, ang Panginoon ng pangungusap sa kanyang mga anak. May panahon in the Bible, yes, mga kapatid, there was silence. But we are living in the grace of the Lord. Ang panahon natin, may grace ang Panginoon. Kaya kahit na anong sitwasyon ng buhay mo, may pangungusap ang Panginoon. Hindi mo lang naririnig. Dahil takbo ka doon, takbo ka dito, takbo ka dito, takbo ka doon. Kaya hindi natin naririnig. Kaya mga kapatid, let's take the opportunity dumalo sa ating Sunday school. Dahil one of those whispers in your situations are this. Maraming mga kapatid na kung sana nandun tayo sa Sunday school, nandun yung kasagutan ng mga katanungan natin. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sikapin natin na dumalo. Kahit man, mga kapatid, ano yung excuses natin, kahit ano yung pinagdaraanan natin, mga kapatid, because we are fighting. And we can only win this fight with the word of the Lord. Hallelujah. Lagi may pausap ang ating Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong excuse, mga kapatid, upang hindi natin marinig ang boses ng ating Panginoon. He is always speaking to His people. Laging nagpapakain ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. It's just that we need to be attentive sa pangungusap ng Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. 2 Samuel chapter 5, verse 17 to 25. This is the verse, mga kapatid, na pinagkunan ko talaga dito.
When the Philistines heard that they had anointed David king over Israel, all the Philistines came up to seek David. And David heard of it and went down to the hold. The Philistines also came and spread themselves in the valley of Rephaim. And David inquired of the Lord, saying, Shall I go up to the Philistines? Wilt thou deliver them into thine hand? Into mine hand? And the Lord said unto David, Go up, for I will doubtless deliver the Philistines into thine hand. Siguro kung narinig natin tayo, attack ka agad. Pero si David hindi. May tuloy yun, mga kapatid. And David came to Baal-Peraim, and David smote them there and said, The Lord hath broken forth upon mine enemies before me as the breach of waters. Therefore he called the name of that place Baal-Perazim. Yan. So, yeah. And there they left their images, David and his men, and burned them. And the Philistines came up yet again and spread themselves in the valley of Rephaim. And when David inquired of the Lord, he said, Thou shalt not go up, but fetch a compass behind them, and come upon them over against the mulberry trees. And let it be, when thou hearest the sound of a going in the tops of the mulberry trees, then thou shalt bestir thyself. So, mga kapatid, in this time of battle, their signal comes from the tops of the mulberry trees. Hindi mo maririnig yun kapag maingay ka. Ang magbibigay ng sound is the wind. Breeze, hangin lang. Na very soft na hangin. Na kanyang pagagalawin yung tops ng mulberry trees na yon, mga kapatid. You've got to hear that sound. Lahat tayo dito may nilalabanan, mga kapatid. Pero mga kapatid, hindi lahat marunong makinig in this very small, mga kapatid, na mga details, mga kapatid, na ibinibigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya marunong tayo makinig. There are whispers ng ating Panginoon. Very small, but there is a voice. There is a voice. Maliit, pero there is a voice. Kasi if there is a voice of the Lord, there is a victory, mga kapatid. Hallelujah. Marami tayo kung anyaman tada ito ng biyak ko, anyaman tada ito ng sitwasyon ko, tibiyak. But mga kapatid, let me tell you, there is a voice. Sabi nga ng awit, we need a word from the Lord. Just one word from the Lord, it will remove doubts, it will remove fears, it will remove anxieties, mga kapatid. Just one word from the Lord. And you've got to hear that word from the Lord, mga kapatid. And I am not here without the word of the Lord. Kaya mga kapatid, sa panahon na ako'y sinusubok, marami akong natututunan dahil ang aking inuuna ay ang salita ng ating Panginoon. Walang gusto ko mausap sa iyo, mga kapatid. Go to the word of the Lord. Maaring gusto kang kausapin ng ating Panginoon, kaya na sinashutdown yung iba mong connection sa ibang tao because God wants you to sit down. Let me talk to you, my child. Let me reveal my heart to you. Let me reveal my ways to you because there are things, mga kapatid, hallelujah, na ibinibigay ng Panginoon sa atin personally. And this is not just for the pastors, this is not just for the leaders, but for every one of us, mga kapatid, na nais umupo at kausapin ng ating Panginoon. Nang kinausap ng Panginoon si David, the first time, mga kapatid, was not in the throne. It's when he is tending his sheep. And he is singing songs to the Lord. Hallelujah. Kaya hindi mo kailangang maghintay ng anointing, hindi mo kailangang maghintay ng posisyon bago mong makausap ang ating Panginoon. All you need to do is be still. Be still. Nagmamadali na yung mga katrabaho mo, nagmamadali na yung buong barangay nyo, nagmamadali na lahat, but be still, mga Kristiyano. Be still. Because the Lord is speaking to us, mga kapatid. Meron kang narinig, Lord, wala ka ng boses sa buhay ko. Baka naman, you're always in a panic. You're always in a rush. Baka naman ang kailangan mong gawin, kapatid, be still. At makinig ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil kung hinahanap mo ang ating Panginoon sa apoy, wala siya sa apoy. Dahil kung hinahanap mo ang Panginoon sa dagundong, mga kapatid, wala siya sa dagundong. Kung hinahanap mo ang Panginoon na ka-megaphone na sisigawan ka niya, wala siya doon. Tumigil ka. Patahimikin mo ang sarili mo at umupo ka. Kausapin mo ang ating Panginoon na meron kang intensyon na makarinig mula sa ating Panginoon. Kaya marami ang nandito, dumadalo sa iglesia ng ating Panginoon, hindi lahat nakakarinig. Meron ka bang nakapakinggan
The question for you today, meron ka bang napapakinggan every time na dumadalo ka sa gawain ng ating Panginoon? Do you have something na inuuwi mo sa iyong tahanan, na inuuwi mo sa iyong trabaho? Meron ba? Hallelujah, dahil kung wala, sayang. Sayang ang ating pagdalo. Pero tayo ay dumadalo dahil meron tayong gustong mapakinggan sa ating Panginoon. At kailangan meron tayong mapakinggan sa ating Panginoon. Kung may mga panahon, you're still needing breakthrough, mga kapatid. Hallelujah, sige mga kapatid, hallelujah. Walang uhusga sa iyo kung mananatili ka, kung luluhod ka at any time of the service, mga kapatid. God can speak to you, mga kapatid. Hallelujah. Because it's a whisper in the stillness. Hallelujah. Even, mga kapatid, in the stillness, there are things that the eyes can see only when He becomes still. Natin ang kwento ni Elisha in the book of 2 Kings chapter 6 na sila ay napalibutan, mga kapatid, I'm not mistaken, the Samaritans na mga sundalo, the army, ang kanilang susugurin was a prophet. It's not a leader. It's not someone who holds political power. But the enemy knows how powerful a man of God is. Amen. Alam niya. Kahit na unbeliever, mga kapatid, alam nila kung gaano kapangyarihan ang isang anak ng Diyos. Elisha has no army. Wala siyang army. He's an old man. An old prophet. Pero ang sinend upang siya ay kalabanin, an army. Grabe, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kapag ikaw ay surrounded by an army of the enemy, you know that they see something in you. Yun ang katumbas mo. Di ka ba matuwa doon? Ang katumbas ng kapangyarihan mo ay isang army? Hallelujah. But, and makita natin, 2 Kings chapter 6. Let's read that. When the servant of the man of God got up and went out early next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh my Lord, what shall we do? Dahil alam nila kung na walang, tawag na dito, walang spy ang Israel. But there is a man of God. Kasi every time na sila ay lumulusag, bakit tayo talo? Sabi ng kalaban, lagi lang tayo nagtalo. Bakit biglang alam nila yung ginagawa natin? Lagi silang handa. Every time tayo ay lumulusog, sabi nila walang spy. But there is a man of God na nakipag-usap sa hari, na sinasabi niya kung ano yung plano natin kahit hindi nila alam. Ganyan kakapangyarihan ng tao ng ating Panginoon. Kaya kung gusto mo magtagumpay, submit. Hallelujah. At naroon, maging ang kalaban ay kanilang alam ito. Kaya, alam nila yon, mga kapatid. Kaya ang una nilang tinarget si Elisha. Next. Don't be afraid, sabi ni Elisha. Those who are with us are more than those who are with them. Hallelujah. Next. And Elisha prayed, O Lord, open his eyes so that he may see. Then the Lord opened the servant's eye, and he looked and saw the hills. Hindi lang surrounded the city, but even the hills were full of horses and chariots of fire all around Elisha. Kaya, mga kapatid, hindi mo yung makikita kapag ikaw yung servant na nagmamadali ng mga panahon, mga kapatid. Sabi mo sa Panginoon, Lord, buksan mo nga yung aking paningin. Dahil hindi ka dadalhin ng Panginoon sa lugar ng iyong problema na may pagsubok na pababayaan ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya tandaan natin, the question is, Panginoon ba nagdala sa iyo dyan? Kung Panginoon na nagdala sa iyo dyan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Kailangan na lang kung hindi ang Panginoon ang nagdala sa atin. Yun. Kaya kung hindi ang Panginoon ang nagdala sa atin, bumalik tayo sa pinagdalahan sa atin ng ating Panginoon. Dahil kahit pangit yung lugar, pagpapalain niya ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang Panginoon natin, mga kapatid, ay grabe, mga kapatid, hindi natin maunawaan ang ating Panginoon. Minsan kaya ka ipinapadala dahil gagamitin ka ng ating Panginoon. Alam nga na may papadala ka ng Panginoon sa mayaman na lugar, mayaman na nga sila. Ikaw dadalhin niya doon sa medyo naghihirap para umangat ang buhay nila. Ayun niyo yun? Oh.
Hallelujah, mukhang imposible mga kapatid, pero walang imposible sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil nakikita natin yan, everywhere the man of God goes, naroon ang pagpapala ng ating Panginoon. Only we need to be still. We need to be still, mga kapatid. Kaya even sa panahon ni, and that is an exact story sa panahon ni David, umalis siya, di ba sinabi ko sa inyo nakaraan, Bethlehem, kung saan sila galing. Nung ibig sabihin ng Bethlehem, house of bread. Nagkaroon ng famine, umalis sila. Nung pumunta sila sa Moab, typifies the world. Nangyari sa Moab, namatay ang asawa, namatay ang anak na dalawa. Bumalik siya sa Bethlehem, doon siya pinagpala. Akala niya solusyon ang aalis, mga kapatid. Sandali lang yung drought. Pinahintulot ng Panginoon, may famine sa Bethlehem. Pero hindi pa babayaan ng Panginoon. Ang Panginoon ang magpangalan doon, ang Panginoon ang talaga doon, ito yung lahi. Hallelujah, na gusto ng ating Panginoon. So the calling of God sa ating mga buhay, it doesn't matter what kind of place we are going to go. As long as you are called by the Lord, nakikinig ka sa ating Panginoon. Kahit saan yan, may pagpapaala ang Panginoon sa buhay mo. Pero kahit na maganda yung lugar na pinuntahan mo, kung hindi yan ang utos ng ating Panginoon, may paghihirap pa rin. Hallelujah. Pero kahit man paghihirap ang pupuntahan mo, kung ang Panginoon ang tumawag sa iyo, may pagpapala roon. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. So life, mga kapatid, ay punong-puno, mga kapatid, ng mga pagdadalamhati. But remember, God never fails to be good. Hallelujah. So be like Joseph, na kahit ang nakikita lang ng kanyang physical na mga mata ay betrayal, but when God allowed, He knows, He sees it as God allowed it to use it for His good. Or Paul, mga kapatid, na kahit na kung ano-ano na yung mga naranasan niyang pagsubok sa buhay sa kanyang pangangaral, hallelujah, sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, sabi niya, I count it gain for Him to die for Christ. Hallelujah. Naroon, mga kapatid, iba yung kanyang nakikita. Kaya meron tayong mga panahon, maging tayo, sabi natin, sa mga likod ng Diyos, tama na siguro yan. Kawawa ka naman, sabi natin sa mga lingkod ng Diyos, pero ang mga lingkod ng Diyos, kung may nakikita iyan. Kaya kahit na sabihin natin, grabe yung mga sakripisyo nyo, pero kung meron silang nakikita, hindi sila titigil dahil hindi natin nakikita yung kanilang nakikita. May mga lingkod ng Diyos, sila Pastor Ompad, mga ganyan na, grabe yung sacrifice, tama naman ng pastor, para sa'yo naman na yan. Pero sabi niya, hindi, maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon, sige, ibigay na lang natin yan. Dahil meron silang ibang nakikita na hindi natin nakikita. Maring ang nakikita natin ay nagsasayang sila, pero ang nakikita na nila ay ang pagpalakpak ng ating Panginoon. Ang nakikita nila yung glory ng Panginoon. Ang nakikita nila yung crown na iplagay ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya kahit na sabihin natin, it's a concern for them. But they see differently. Maging si Jesus, sabi ni Peter, wag, pagtatanggol kita. Pero sabi niya, get thee behind me, Satan. Hallelujah, because God sees, hallelujah, ang kanyang mga anak na maililigtas kapag siya ay maipako sa cross ng Kalbaryo. God knows, mga kapatid, that in that situation na siya ay may bibitray, siya ay may pagkapako, maililigtas ako, maililigtas ka. Hallelujah, maabot yung mga tao na hindi karapat-dapat mailigtas. That's what the Lord sees. Hallelujah, na hindi nakita ni Peter dahil tao lang si Peter. Kaya kung tayo, mga kapatid, when we allow God, Lord, open my eyes, hindi ko maintindihan. Hallelujah, but you can pray, Lord, open my eyes. Ako na nandito, matagal na ako sa Panginoon, but Lord, open my eyes. Dahil alam ko, hindi ko nakikita ko, puro hindi maganda. Pero naniniwala ako, mabuti ka. Kaya pwede ba, Panginoon, ipakita mo sa akin kung ano yung nais mong gawin ko sa aking buhay. Pwede ba, Panginoon, kausapin mo ako, patatagin mo ako sa iyong mga salita. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Because sometimes it's all about what the eyes can see. David complained, alam natin, about the wickedness of the world na sila ay pinagpapala. Pero sabi niya, until I entered into the sanctuary and that I understood their end. Kaya hindi natin nakikita ang mga sitwasyon, pumasok tayo sa presensya ng ating Panginoon, sa sanctuary ng ating Panginoon. Kung ikaw ay sinusubok ngayon, hallelujah, ikaw ang dapat unang pumapasok
sa tahanan ng ating Panginoon. Don't let it stop you. Don't let it be a reason na hindi ka dadalo sa gawain ng Panginoon. Pero the more na ikaw ay may problema, the more na ikaw ay may pangangailangan, the more na lalapit tayo sa presensya ng ating Panginoon. Dahil hindi mo yan mauunawaan kung hindi ka lalapit sa ating Panginoon. Hindi ka makakakita ng maganda na breakthrough sa buhay mo hanggat hindi ka lalapit sa ating Panginoon. Because only God can give freedom. Only God can give deliverance. There is the light, mga kapatid, na kaliwanagan sa ating mga buhay. It's only found in Jesus, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kahit gaano ka katalino, hindi mo yan maunawaan. Because only God knows. Hallelujah, ang Panginoon ang tumawag sa atin. Kaya ang Panginoon lang ang nakakaalam. Stillness is not required. It's required not only sa panahon na meron tayong problema, but in our daily encounter, we need to be still. In our daily decision, we need to be still. In our responses, we need to be still. Hallelujah. Before, mga kapatid, na ikaw ay tumayo, before you stand still, you need a place to stand. Kaya dapat alam mo, mga kapatid, kung saang lugar ka, mga kapatid. Kaya alam dapat natin ang salita ng ating Panginoon. Dahil sabi na, be still, be still, be still. Pero, saan tayo mag-stay still? Pwede tayong be still, pero nandun ka sa mali. Tapos ayaw magpauga, pero mali. Saan tayo mag-stay still? Let's stay still in the Word of God. Hallelujah. Let's stand still sa Word of God. Bago ka mag-be still, hanapin mo kung anong sasabihin ng ating Panginoon at tumayo-tayuan mo yung sasalita ng ating Panginoon at i-convince mo at mag-commit ka sa salita ng ating Panginoon na kahit anuman sasabihin ng ibang tao, kahit anuman mararamdaman mo, ito yung natanggap ko sa ating Panginoon, itong aking tatayuan. Hallelujah. Kaya, even sa sinabi ni asawa natin, sabi niya, keep feeding in God's Word until grace becomes your first response. Wow. Keep feeding on the Word of God until grace becomes your first response, not your flesh. Because we have our own first responses. Hindi yan mawawala dahil tao ka. Pero mga kapatid, that can be overpowered by the Word of God. At kapag you are feeding on the Word of God, doon mo maipoportray ang grace. Hindi ka magkakaroon ng grace hanggang hindi ka kakain ng salita ng ating Panginoon. Hindi natin kaya magbigay ng grace. Only the Word of God can. Only the power of God can. Dahil pati tayo undeserving. Kaya hindi natin kaya magbigay ng grace. Pero ang Panginoon, kapag ito nanahan sa ating buhay, kapag tayo ay puspos ng salita ng Panginoon, puspos ng presensya ng ating Panginoon, only then can you give grace. Pero kung naubusan ka ulit, mga kapatid, wala na ulit yung grace. Galit ulit tayo. But mga kapatid, sa panahon na ubusan tayo, kaya we need the daily dose of our Word of God mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Because not every battle is the same in nature. Hindi sa lahat ng battles ay makipagsagutan ka, dapat ganito, dapat ganyan upang manalo ka. Hallelujah. Kaya yung mga pagod na makipagsagutan dyan, hallelujah. Let's change our ways. Alam ko mga kapatid, hallelujah, may mga frustrations tayo, hallelujah, instead, at ginawa natin lahat, let's win that battle by standing still in the Word of God. Malay mo, habang tinatayuan mo, yung salita ng Panginoon, imbes para hindi ka na masyadong nagagalit dahil gusto mo lang iligtas yung sarili mo sa iyong pananampalataya at nagpakatapat ka sa Panginoon. Sa ginagawa mong yan, habang pinupuspos ka ng Panginoon, makita ng mga anak mo, doon sila ma-encourage na pumunta dahil nakita na yung pagbabago sa buhay mo. Amen. Dahil hindi sa lahat ng panahon, makipagsagutan tayo sa tao. Sometimes, mga kapatid, we just need to stand still in the Word of God. Tinitignan tayo kung mauga ba tayo, kung tayo ay Sunday Christian lang, kung tayo ay Kristiyano kapag may gawain lang, kung tayo ay Kristiyano kapag meron lang tayong mga gagawin, worship leader, song leader, pero kung wala na ay tapos ng ating pagka-Kristiyano. Minsan tinitignan tayo kung paano tayo tumayo. At doon mga kapatid, na-encourage yung mga tao, maging yung mga nagper-persecute sa atin, maging yung mga kumukutsa sa atin, mga mangha sila, at magtatanong sila, if you stand still. Pero kung hindi ka, kung balimbing tayo minsan ng Kristiyano,
talagang tatawa sila. Pero kung every time na lang na tinatawanan ka nila, nakatayo ka pa rin sa salita ng ating Panginoon, maubos yung tawa nila, mga kapatid. Makikita mo, mapapalitan ng pagkamangha. Dahil sasabihin nila, ay, kanayin ko rin ang katawan, kanayin ko piman yung bagang, kasi kanya na pudno piman ti pamati na kanya po. Di ba ang gandang patotoo, mga kapatid? Hallelujah, praise God. Kaya patunayan natin na Kristiyano tayo. Patunayan natin ang salita ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. When we are being shaken, kapag tayo nauga, let's be calm. Let's be still. Anong katuloy ng be still? And know. When we lose our calm, we lose and forget the things that we know. Ulitin ko. Kapag nawawala, papanik tayo, nawawala natin yung stillness, yung calmness sa ating buhay, meron tayong nawawala. Nawawala sa isipan natin yung tama. Dahil nagpapanik tayo. Nawawala yung commitment, kalimutan natin. Yung identity natin bilang isang anak ng Diyos, nakalimutan natin. Yung testimony natin, nakalimutan natin. Yung memory verse natin, nakalimutan natin. Minsan, pati ang Diyos, nakakalimutan natin. Because we are not still. Kaya sabi niya doon, be still and know. Dahil hindi ka magiging still kapag walang laman yung utak natin. Yung laman nito, our knowledge of God, yun yung magbibigay sa atin ng tibay upang tumayo. Yun yung hahawakan natin. Para tayo maging manatili, matibay kapag wala tayong hahawakan. We are bendable, we're versatile, we're vulnerable, mga kapatid. Kailangan natin ng structure upang tayo ay manatiling nakatayo. At ang structure na yan ay ang salita ng ating Panginoon. Sabi niya doon, be still and know. Hallelujah. Kaya huwag natin kakalimutan ang salita ng ating Panginoon sa panahon na tayo ay inuuga. Because that is our structure. Yun yung dapat nating susundin, mga kapatid. That's why God says, be still and know. Know what? Know that I am God. Hallelujah. Hindi niya sinabi, mga kapatid, na be still and know na mayroong kayamanan na naghihintay para sa iyo. Hindi niya sinabing, be still and know that the president, the barangay official will have your back. Hindi niya sinabing, be still and know that the doctor will heal you. Hindi niya sinabing, be still and know that the judge will fight for you. Hindi niya sinabing, be still and know that your parents will provide for you. Dahil pati sila nauubusan. Hindi niya sinabing, be still and know na yung pastor mo alam niya lahat ng pangangailangan mo dahil tao pa rin siya. But sinabi niya, be still and know that I am God. Hindi ka man pagalingin ng doktor, but be still and know that I am God. Hindi ka man ipaglaban ng husgado, but be still and know that I am God. Hindi man maibigay ng mga magulang mo yung pangangailangan mo, but be still and know that I am God. Hindi man alam ng pastor mo yung mga nangyayari sa buhay mo, but be still and know that I am God. Hallelujah! Kaya kahit man, mga kapatid, magkabigo-bago lahat sa mundo, but still God is God, so be still and know that I am God. Hallelujah! Praise God! I know, mga kapatid, hindi madali ang ating mga kwento sa buhay. In yung mga flesh natin, it wants to react, it wants to quit, mga kapatid, it wants to surrender, mga kapatid. But talk to yourself right now, be still, my soul. Be still, my soul. May mga panahon, maybe hindi sapat ang oras na ito upang maging malakas ka all throughout your week. But every day, talk to yourself, be still, my soul. Maaaring sa susunod pagkalabas natin, hallelujah, sa iglesia ito, merong bagong pagsubok, mga kapatid. But still say, be still, my soul. Wala ka mang kasama, iniwan ka man, be still, my soul. Binitray ka man, be still, my soul. Hallelujah. Naubusan ka man, but be still, my soul. Your struggles aren't easy, but I don't believe that you did. Hindi ako naniniwala, mga kapatid, na nakalayo kayo, na hindi kayo kinausap ng ating Panginoon. Pero lahat nakalayo sa ating mga paglalakad sa journey ng buhay na ito dahil merong pangungusap ang Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! Pwede bang iwigayway ng kung sino dito yung mga kinausap ng Panginoon at merong mga encouragement ng Panginoon? Pwede niyo bang iwigayway ang inyong kamay sa ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Habang iniisip niyo lahat ng mga bagay na yun, many times you want to quit, many times you have failed, many times ayaw mo na, pero merong along the way, kinakausap ka ng Panginoon. Along the preaching, kinakausap ka ng Panginoon. Along the testimonies, kinakausap ka ng Panginoon. Habang naglalakad ka, kinakausap ka ng ating Panginoon. May nag-message sa'yo, kinakausap ka ng ating Panginoon.
yun din yung magbibigay sa'yo ng daan upang ikaw ay magtagumpay. Hallelujah! Wala nang ibang kalakasan ang isang Kristiyano kundi ang salita ng ating Panginoon. Ulitin ko yung sinabi ko, hindi tayo mamumuhay dahil sa milagro lang ng ating Panginoon. Pero we will be sustained all throughout our life with the word of the Lord, with the whispers of the Lord. Maingay man ang lahat, but always know na nakikipag-usap ang ating Panginoon. Kahit na parang tahimik ang mundo, there is always a message of the Lord sa bawat isa sa atin. You just need to be still. Be still, mga tatay. Be still, mga nanay. Be still, young people. Hallelujah, because there is a whisper that comes from the Lord. Hallelujah. Sometimes you just need to open your eyes, mga kapatid, and see beyond your trials, because they are more than, hallelujah, who are with us than they who are with the enemy, mga kapatid. There are whispers of grace that fits our very soul. Hallelujah, alam ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, kaya sa panahon ni Elijah sa kanyang panghihina, it was not miracle. Hallelujah, na ginawa ng ating Panginoon. Walang pillar of fire kay Moses sa panahon na siya ay nanghina. Kay Elijah, walang chariots of fire. No, sa panahon, piling niya mag-isa siya, pero pinakain siya ng ating Panginoon. Hallelujah, at araw-araw may pagkain na handa para sa kanyang mga anak. Marami tayo namimiss, mga kapatid, na pangungusap ng ating Panginoon, because I do believe kapag nakuha natin yung whisper ng ating Panginoon, if we got the message from the Lord, mga kapatid, hindi tayo mawawalan ng patotoo. We are not going to be the same again, mga kapatid. There's always victory, because victory belongs to Jesus. Victory is in the name of Jesus. Victory is in the word of the Lord, mga kapatid. Hallelujah, praise God. So let us be still. Dahil walang tayo ibang pwedeng sandigan pa, kundi ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Habang tayo po ay tumatayo, mga kapatid, sa oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Pwede mo bang kausapin ang iyong sarili? Hallelujah. Be still, my soul. Be still, my soul. Magpakalakas ka. Hallelujah, sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah, hawakan mo ang salita ng ating Panginoon. Huwag kang umalis na wala kang nakuha mula sa ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Dahil marami sa atin ang sinusubok. Sometimes, mga kapatid, the manpower is not enough. But the Word of God is more than enough sa ating mga buhay. Hallelujah, hindi enough ang aming kamay upang ilehans kayong lahat. Pero enough ang salita ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Let's pray the Word of God into our hearts. Let's eat it, mga kapatid. Let the Word of God restore us, revive us, give us strength, mga kapatid. Hallelujah, this church needs revival, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I don't want this church to see it na ganito palagi, mga kapatid. We want this church to grow, to grow, to grow in strength, in number. Hallelujah, we will not remain defeated. We will not remain a victim. We will not remain silent, mga kapatid. Hallelujah, be still, my soul. Hallelujah, hallelujah. Marami na nawawala, mga kapatid. But I do believe kapag merong tao, mga kapatid, na tatayo sa kanyang salita, kung may nawawala sa inyong pamilya, kailangan na merong taong, hallelujah, mananatili kayo. Kung ikaw yung naiwan sa pamilya mo, kung ikaw yung nauna sa pamilya mo, be still in the Word of God. Magpakatatag ka at magpakatatag sa salita ng ating Panginoon. Ubusin mo ang buhay mo na ginugugol sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah, ubusin mo lahat ng espasyo sa isipan mo, sa puso mo, ng salita ng ating Panginoon, at hayaan mo ang salita ng ating Panginoon ang lalabas sa bibig mo, lalabas sa kamay mo, lalabas sa iyong isipan, mga kapatid. Hallelujah! May mga panahon, hallelujah, hindi tayo magaling, mga kapatid, pero sapat ang salita ng ating Panginoon. May paglaban tayo, bigyan tayo ng ating sasalitain habang tayo lumalapit sa presensya ng ating Panginoon. Let's take this opportunity, mga kapatid. Hallelujah, Jesus.